Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa pagsusumikap na maabot ang bawat mamamayang Bangsamoro, saan man sila naroroon, patuloy pa rin ang pamamahagi ng ayudang medikal para sa Bangsamoro nangangailangan o ambag program ng suporta sa 3 partner hospitals nito sa lalawigan ng Sulu at isa naman sa bayan ng Datudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Noong October 29, 2025, matagumpay na na-turnover ang kabuuang 12 million pesos na pondo para sa 3 district hospitals sa Sulu. Tig 5 milyon sa Parang District Hospital at Panamaw District Hospital at 2 milyon naman para sa Siasi District Hospital. Ang pondong ito ay magsisilbing dagdag suporta sa pagpapatuloy ng operasyon, pagpapabuti ng pasilidad at pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Bangsamoro sa Sulu. Samantala, muli namang nagkaloob ng 10 milyong pondo sa Datudin Sinsuat District Hospital kahapon, November 4, 2025, ang ambag program upang mas mapalakas pa ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga pasyente sa Maguindanao. Mula 2023 hanggang 2025, umabot na sa 5,280 na pasyente ang naging benepisyaryo ng ambag program sa DOSDH. Bilang dito ang 2,083 na kababaihan, 1,565 na kalalakihan at 1,632 na mga bata na nabigyan ng tulong medikal at ospital na walang inaalalang gastusin. Dahil sa programang ito, 4,966 naman na pasyente ang nakinabang sa zero bail balance, patunay ng konkretong aksyon ng pamahalaan tungo sa kalinga at serbisyong hatid ng programa. Isang hakbang ito patungo sa mas inklusibo at maaasahang tulong pangkalusugan para sa lahat ng Bangsamoro. Nagpaabot ng agarang tulong ang Ministry of Social Services and Development sa 80 na pamilyang naapektuhan ng malakas na pagulan at pagbaha dulot ng Intertropical Convergence Zone sa bayan ng Maluso, Basilan noong October 30, 2025. Ang ITCZ ay isang weather system na karaniwang nagdudulot ng tuloy-tuloy at malalakas na buhos ng ulan na maaaring magresulta sa pagbaha at pinsala sa mga kabahayan. Dahil dito, ilang residente ang napilitang lumikas at pansamantalang makisilong sa kanilang mga kapitbahay at kaanak habang inaayos ang kanilang mga tahanan. Upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan, bawat pamilya ay nakatanggap ng water kit at kompletong welfare goods na naglalaman ng 25 na kilo ng bigas, iba't ibang canned goods at instant coffee. Ang pamamahagi ng tulong ay isinagawa ng MSSD Basilan Coordinating Office sa pakikipagtulungan ng Maluso Municipal Social Welfare Office at lokal na pamahalaan ng Maluso. Tiniyak ng MSSD na patuloy nilang palalakasin ang implementasyon ng Emergency Relief Assistance Program na naglalayong suportahan ng mabilis na pagbangon ng mga komunidad tuwing may sakuna o krisis. Samantala, 11 indigent senior citizens mula sa Barangay Kadingilan na Balawag ang nakatanggap ng libreng eyeglasses mula sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng programang Sagip Paningin para kay Lolo at Lola nitong October 30, 2025. Layunin ng programa na matulungan ang mga nakakatanda na may suliranin sa paningin sa pamamagitan ng pagpapabigay ng angkop na salamin upang mapadali ang kanilang pang-araw-araw na gawain at mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Ipinapakita ng MSSD ang patuloy na malasakit at dedikasyon nito sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizens, lalo na sa mga higit na nangangailangan upang matiyak na natutugunan ang kanilang visual health needs at pangkalahatang kapakanan. Patuloy na pinalalakas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang mga mekanismong naglalayong protektahan ng kabataan sa gitna ng armadong kaguluhan sa rehiyon sa pamamagitan ng opisyal na paglulunsad ng Protocols for Handling Children in Situations of Armed Conflict o CSAC nitong November 3, 2025. Pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development ang inisyatiba, katuwang ang Regional Subcommittee for the Welfare of Children at Regional Juvenile Justice and Welfare Committee. Naging tampok din ang aktibidad bilang pagbubukas ng pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month ngayong taon na may temang Kabataang Bangsamoro, protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation.
Ang CSAC protocols ay naglalaman ng mga pamantayan sa pagtugon, pagprotekta at pagbibigay interbensyon sa mga batang apektado ng karahasan at armed conflict. Layunin ng mga protokol na tiyaking magkakaugnay ang aksyon ng mga ministeryo, lokal na pamahalaan at mga partner agencies alinsunod sa Republic Act No. 11188 o Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Giit ng Bangsamoro Government, mahalagang kilalanin ang mga batas sa ganitong sitwasyon bilang biktima na nangangailangan ng suporta at hindi bilang kalahok o salarin. Ang hakbang na ito ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalaang Bangsamoro na unahin ang kaligtasan, karapatan at kapakanan ng kabataan sa rehiyon. Muling itatampok ng Ministry of Science and Technology ang kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pag-unlad ng rehiyon sa nalalapit na 2025 Bangsamoro Science, Technology and Innovation Week na gaganapin sa November 12 to 13, 2025 sa Cotabato State University, Cotabato City. Sa temang Sustaining Growth through Science, Technology and Innovation, ipapakita dito kung paano magiging sandigan ng matatag, inklusibo at napapanatiling pag-unlad ang agham at teknolohiya sa buong Bangsamoro. Inaasahan ang mga makabuluhang talakayan, hands-on exhibit, interactive na mga training at mga kapapanabik na paglulunsad ng mga proyekto na magpapalawak ng kaalaman at diwa ng inobasyon sa mga kalahok mula sa iba't ibang sektor. Hinihikayat ng MOST ang publiko, lalo na ang mga kabataang mahilig sa science at technology na makibahagi sa nasabing kaganapan upang tuklasin at pagdiwang ang mga kamangha-manghang ambag ng agham at inobasyon sa lipunan. Sa pamamagitan ng BSTW 2025, patuloy na isinusulong ng Bangsamoro Government ang layuning hubugin ang isang mas matalino, mas matatag at mas sustainableng Bangsamoro. Matagumpay na nagtapos ang 2 araw na consultative discussions on the formulation of the Writing of Bangsamoro History Phase 3 na pinangunahan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage noong October 29 to 30 sa Evero Hotel, Zamboanga del Sur. Dinaluhan ang aktibidad ng mga historian at researchers mula sa iba't ibang academic institutions na kasalukuyang katuwang sa pagsulat ng kontemporaryong kasaysayan ng Bangsamoro. Sa presentasyon ng Mindanao State University Tawi-Tawi, College of Technology and Oceanography, Western Mindanao State University at Institute of Bangsamoro Studies, kanilang ibinahagi ang mga makabagong update at progress ng mga natuklasan nila patungkol sa kontemporaryong kasaysayan. Ayon sa BCPCH, ang pinakamahalagang layunin ng Writing of Bangsamoro History Project ay pag-isahin ang lahat ng research outputs para mailathala sa mga aklat at magamit sa edukasyon sa buong bansa bilang paghahanda sa 2030 na paggunita sa kasaysayan at pamana ng mga Muslim sa Pilipinas. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.